Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinila Kalabay. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay caldereta, beef caldereta na super anghang. At syempre, meron din pong calderetang bulalo, di ba? At meron din tayong bulalo at separate na sabaw, di ba? Tara, sama po man ninyo akong mag-prepare. Umpisahan po muna nating maggisa. Alam niyo naman po, syempre, ang caldereta, maraming versions o iba't ibang versions po. Sa amin sa Bulacan, pag nagluluto po ng caldereta, nilalagyan po ng gata. Pero yung traditional, syempre, walang gata. Lalagay po ako ng atsuete oil para mas makulay po ang ating caldereta. Ang atsuete oil po, magpapainit lang kayo ng mantika. Low heat lang po, mahina lang po yung apoy. Tapos lagay nyo po yung atsuete seed na malinis. Hindi po hinugasan ha. Siyempre magre-react po sa mantika yung tuyong-tuyo. Tapos lagay nyo po yung atsuete seed. Haluin nyo po ng dahan-dahan. Hanggang sa kumulay. Depende po sa inyo kung gaano ka kulay ang inyong gagawing atsuete oil. Kahit hindi pa po mainit yung mantika, okay lang po yan sa pagigisa. Siguraduhin nyo po yung bawang at sibuyas po ninyo hindi po basa. Kasi di ba iba binabalatan, hinuhugasan tapos gigisa, tumatalsik. Matalsik po yung ganung proseso. Gisa lang po natin hanggang sa mag golden brown ating bawang. Itong mga nakarang araw, di ba, bait-bait ko po. Medyo nabisi pong artista eh. Kaya yung enerhiya medyo nagpa-fluctuate. Ganun magkakapronounce ko na naman doon. Okay. Tingnan po natin mag golden brown yung bawang. Hindi naman porket matagal lutuin ng caldereta. Hello, ari ba na kayo ngayong paghasa ng iyong galang-galang sa inyong mga chismosahan? Hindi naman ganun. Gawin yung productive ang sarili nyo kapag nabang sa bahay. O diba, maglinis. Maraming pwedeng gawin. Maghugas ng pinggan. Turuan nyo muna sa assignment yung anak ninyo. Kung weekend lalo na, di ba? Kasi medyo matagal lutuin ng caldereta. Siyempre kung may mga iba pa kayong gagawin o diversyon na gagawin, isipin nyo naman na may niluluto kayo. So, hindi naman yung aaswangin nyo yung Facebook, di ba? Magbabrowse kayo ng magbabrowse na mga kung ano-anong mga balita at mga chismis. Ayaw niya awin kayo na aswang kayo, pero nang-aswang kayo. Kunyari hindi kayo active sa Facebook. Pero hello, mas marami pa kayong kaalam sa mga tao. Pag nakita yung kaibigan, galing magluto Tapos sabi siya, di ba hindi ka ma-active sa Facebook? Nahuhuli sa dila mo. Mas chismosa ko talagang bruha. Okay, trivia po tayo. Bakit caldereta? Actually, this is derived from Spanish word cooking pot, or in Spanish word itself, caldero. Smart. Ano pa ibig sabihin po noon? Diba? Yung mga sasarasa na mga lutuin na gamitan ng kamatis mostly, natutunin po natin sa Espanyol. Siyempre may iba po tayong mga versions na kung saan ano yung available na panghalo sa atin. Imbis na di ba patatas nung araw, panahon kasi mahal ang patatas, kaya kamote ginagamit natin sa iba. So, tulad sa ibang bansa, pag ginamitan, halimbawa sinigang ng pechay, kasi yung tanga mo, hindi pechay, hindi na sinigang yan, nilaganin. O, diba? May mga ganong mga tao talaga mga aswang. Diretso na nga tayo. Ayan. Medyo slightly golden brown na po yung bawang. Lalagay ko na po yung bell pepper. Ito po yung caldereta na masarasa na hindi nyo po makikita yung mga rekado hinalo natin. Yung durog na durog. Bawang, sibuyas. Pero syempre yung bell pepper medyo durog din. Yung sa palat, hindi naman durog na durog. Hindi naman tayo gagawa ng pandikit. Ibig sabihin yung sarsa. Medyo may texture pa rin. Di ba? Napaganda na result. Di ba? Huwag nyo pong i-overcook itong bell pepper. Kapag umamoy-amoy na, yan. Then it's time to
add our fresh ripe red tomatoes. Hinog na hinog po dapat ang kamatis para mas maganda ang kulay ng ating caldereta. Kaya lang po nating medyo madurog po itong kamatis. Huwag naman yung durog na durog. Kasi para lumasa naman sa baka. At heto po ang sekreto. Para mas madaling mag-release ng flavor po ang lahat. Lagyan po tayo ng konting asin. Mas madaling mag-isa. Konti lang. At haluin po natin mabuti. Napakaganda ng modulation ng ng boses mo nga sa kayo enunciation so sa pagbigkas o pagbanggit ng bawat term. Medyo clear, may clarity. Ay, ibang klase talaga. Ibang klase talaga ang dunong mo, ang karunungan. Kaya ano pa yung sinasabi ko sa kamatis, medyo nadudurog lang. And then, we're going to add, meron na po ang pinakaluan na baka. Malambot po. Siyempre, unahin ko po muna itong laman bago po yung bulalo. Yung bulalo, sa huli ko na po ilalagay yun. Para hindi magasgasan po yung mamahaling kong kawali na non-stick. Pag nagasgasan yun, anak ng kamote. Yan. Diba? Yan po muna natin yung laman. Ayan, diba? Isa po natin ng maayos. Medyo hinaan lang po natin ng apoy para hindi madurog yung karne kasi napakaluan lang po natin. Kasi kapag malakas po ang apoy sa pagpapakulo, sa pagigisa, kung malambot na po yung karne, madudurog. Maganda pa rin yung mamumo pa rin. Diba? Para mas masarap. Yan, nagisa na po natin ng maayos. Lalagay po ako ng sabaw, konti lang. Yung pinagpakuluan po ng baka. Mga 2 kutsarol ito. Ladle po ang English term po dito. And then we're going to add tomato paste. Ito po organic, walang halong food coloring. Ibig sabihin talagang very ripe tomato, hindi po hinalo yung balat sa paggawa po nito. May additional salt. Kaya yung shelf life po nito, madali lang yung tomato paste na nabili ko. Walang added preservatives. Diba? Haluin po natin hanggang matunaw po yung tomato paste. Huwag lang po sa isang lugar kasi pag na-absorb ng karne sa isang place, aasin po yung karne. Diba? Napakaganda ng resulta. Ito, magdadagdag na po tayo ng konting asin. Konti lang kasi mamaya baka umalat, diba? Mahirap mag-prepare. Paminta okay lang pong medyo marami ng konti para may spiciness. Dali lang, tingin bukas pa. Paklasa ng luto ito. Ay, TV. Ngayon biglang nag-on. Parang nasong na ako ngayon. Mag-Halloween yata eh. Lagay po tayo ng konti muna. Dark soy sauce po. Gamitin po ninyo dark soy sauce para mas maganda po yung kulay. And then we're going to give a quick stir. Bigyan po natin na mabilis ang halo. Huwag na po yung parang naghahalo kayo, naghirapan na gagamitin nyo sa pambiga ng bahay o sa pambuhos ng pose. Hindi po gagawin. Yan, medyo malapot. So, ayoko na masyadong malapot na ganyan. Kasi pag pinukulo po natin, baka masunog yung ilalim. Dadagdag na lang po tayo ng konti pang sabaw. Yan, dagdag na po tayo. At mas hinaan pa natin ng apoy sa very low heat. Ganyan po pagluto ng kaldereta. Kaya matagalan po. So pag magluluto po kayo nito, syempre kung sa labas, paghanda na po kayo ng 5 puno na tuyo ng aratilis. O diba yung makahoy? Mamumulot na lang kayong kahoy, huwag yung pumatay ng puno pala. Yung mga sanga-sanga, ipunin ninyo.
Diba? Kung ang kapitbahay nyo, maraming tanimang mga puno, tutuin nyo. O, diba? Manghingi kayo ng mga sanga. Ano po nanay ko eh. Dilit kami. Mumulot po yun ng mga kahoy. We're going to add the spices, the additional spices later. We're going to simmer it for a while. Tagalogin ko. Mamaya na lang po natin lalagay yung mga ibang pampaanghang, pampalasa. Pakulayin po muna natin ng bagay. Ano, lead nito? Mali pala. Ayun na ako. Just hold on. Sasabaw pala yun. Yan. Dahil lang po natin kumulo ng bagya. Kasi lulutang po yung mantika po yan. Ayan po yung maganda. Medyo may ibabaw po yung mantika. O, di ba? Lalagay ko na po ang patatas. At ang carrots. Lagyan po natin dahan-dahan kasi yung karne madurog. Alam po ninyo, pero po sa akin mas gusto ko po itong kaldereta na walang gata. Pero gusto ko rin po yung kaldereta sa Bulacan may gata. Kaya ayoko masyadong maraming gata, yung tama lang. Pero syempre pag sa kaldereta, yung ganito po yung gusto ko. Syempre sa iba naglalagay po ng liver sauce o liver spread, diba? Depende po sa inyo paniniwala kung paano nyo lulutuin. Diba? Alam niyo naman, wala namang perfectong pagluluto sa mga taong walang nakikita hindi maganda. Eh sila kasi mga perfecto, diba? Eh di sila na, wow. Defensive ano. Lagay ko na po ng sili. Kung naglagay po kayo ng sili, ganda na ng paggamitin po ninyo. Guntingin na lang po ninyo para kung maharibas na dyan yung kapitbahay ninyo na hindi pantay-tirantes ng bara para may mahatid sa inyo na chismis o siete. Dati po siete tawag sa chismis eh. Talaga nag-i-evolve. Nagkakaroon na ng pangalan. Kawawa na may mga pangalang Marites tinawag kasing Marites. Ay, nako. Kaya pag mga bata kayo, pinanganak, hindi napapangalanan na ng Marites eh. Marisol pa. Tolits. Mayo. Tol, latest. Kapatid ko po muso nagturo sa akin yung Tolits. Tol, latest. Marami po yung Marisol. Maring sul-sul. And then, hindi pa po finish yan. Siyempre, hindi pa luto. Tigas na mukha ko. Maglalagay po ko ng konting sugar. Ito naman po, optional. Depende po sa inyo. Just, ayan, mga 2 teaspoon lang po. Kasi hindi naman po ako dito naglagay ng pampalasa, tulad ng chicken powder or betchin. Wala pong agi sa mga pampalasa, nasa inyo po yun. Diba? Yung po kay substitute kasi sa betchin is sugar. Konti lang. Yan, di ba? May spread out natin yung patatas para pag sinimmer uli natin, pinakulaan natin ng dahan-dahan. Maganda yung presentation. Diba? Ayan, tingnan na po natin. Diba? Ano po yung gusto ko? Ito po yung patatas, oh. Kapit na kapit po yung salsa dahil dahan-dahan po natin. Yung mga patatas na hindi pa masyado. Yan po yung masarap po, diba? Dahan-dahan na para hindi madurog. Lalim po muna natin yung mga patatas na hindi masyadong... Alam mo na po, gusto ko yung ganun yung na-absorb yung... Ay, naku. Na-absorb yung sarsa. Pakapuli ng bagya. Ayan, diba? Dapat po talaga mahina lang po ang apoy para hindi madurog. Dahan-dahan lang din po paghahalo. Yung iba po naglalagay po ng keso paghaluto. Actually, ayaw po maglagay ng keso kasi kapag nahalo at iniinit po ninyo, umaasim.
Siguro sa pagsaserve mainit, tapos lagyan yung queso sa ibabaw, yun, pwede po yun. Yung matuto na ng dahan-dahan. Yung ibang sauce, ilalagay ko na po sa ibabaw ng bulalo. Ito, first time ko lang po ito gagawin sa buong reputasyon ng aking pagluluto at pagmumukbang. Kahit po sa Pilipinas, mula nang malita ko hanggang ngayon, ito lang po susubukan. So, ilagay po natin yung sauce sa ibabaw nitong bulalo. Nagpapakulo rin po ko ng sabaw para sa bulalo naman na ordinaryong traditional na bulalo. Diba? Gawin natin espesyal ang bulalo. Hindi lang po laging pakuluan, sabaw lang. Bagay, abon maro naman po. Iba naman po pagluluto, lalo na po dito sa Europe. Natin carrots, patatas. Diba? Ready na rin po ang pinagkuluan po ng bulalo. Kaya na po tayo. Mabuhay! Ayan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Itong buko po inspired by Walis Tambo, made from Baguio. Diba? Pati magsasalamatan po muna natin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman sa binibigay niyo po sa ibibigay na yung bawat isa po ay ligtas. Naway iwasan na po ngayon ang paninira sa kapwa. Pagkwento ng hindi maganda, inggit, meron pong pagpapakumbaba. Sa panahon po namin, kailangan po namin pagmamalasakit, pagbibigay, pagmamahalan dahil napakarami pong dilubyo sa kuna at hindi pagkakaunawaan po sa buong daigdig. Naway ang bawat isa po mas maging mabuti po sa kapwa sa kanila pong mga sarili. Kaya na po bahala pa sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanila nila susabihin. Sarap pa natin. So nag-separate po, syempre lang bulalo at ang sabaw. Wait, just hold on. Lalamig kasi agad yun eh. Ano muna tayo? Sige na nga, lagay na nga ako nito. Okay. I hope that it doesn't block the food in front of me with mixing action. Tinilagyan po yung typical na bro, may murang sibuyas. Ayan ako. Ayan. Winner sa mainit na sabaw. Ay. Dali. Tissue. Pero kasing mahirapan maglinis mamaya. Ayan. Hirap pala ganitong spine na buhok. Tumutusok sa ano. Mabangis na dating ko. Mabangis. Tantalizing eyes. Ito pong kanin ko, basmati. Nagtatanong ko anong brand. Finnish brand po. Dahil siyempre dito, pag pinapadala, bulto-bulto, nire-rebranding nila. So kahit na ano sabihin ko po yung brand, hindi available po sa Pilipinas yung brand. Hindi ko lang po yung alam yung bigas. Wait, hold on. Wala pa pala sandok sa ano. Sa machato eh. Tadereta. Ang mechado po, ginagamitan po yun ng taba ng sebo o taba ng baboy. Gano'n po pagluluto ng totoong mechado na traditional. Masarap, makulay. At malambot na malambot ang karne eh. Ito yung carrots, patatas. At ang ating bulalo.
Manyaman lami. Naimas, nagimas. Sabroso. Patis na may sili. Namin ko po pineapple soda na walang asukal. Ito po yung patatas. Sobrang lambot. Ang nanay ko pag nakabiktima ng chismis, ako yung baka. Kasi matatanga din siya magluto. Pag uwi na yung galing sa eskwela, hanggang sa pagpunta ng eskwela, ngumunguya pa kami. Sasabihin ng mga klase namin, pwede naman chewing gum. Hindi wala, isang peraso, hindi mo lang masabi yung bakang ninangata mo pa. Sarap. Sarap. Yung sarsa, tama-tama. Sarap pa ng kaldereta. According kay Dr. Inang Hiling Galing, ang bone marrow po ay hindi po fats. Ito po ay collagen. Maanghang, pero napakasarap. Tama lang ang tamang pawis lang. Dito pwede naman po umorder ng malalaking bulalo. Pero mas madali pong kainin yung ganito. Kapag malalaki kasi, hirap. Kaya pwede ko naman pahati sa gitna yung bulalo. Pwede po. Problema na yung pagluto, kailangan malaking kaldero. Ito po yung baka. O, di ba? Malambot.
Buo siya pero malambot. Kapag nilakasan niyo po kasi ang apoy, maghihiwa-hiwalay po yan. Baka padireto niyo maging giniling. Umuulan. Kaso na. Biglang ulan na. Iniingat ako kung huwag malagyan ng kanin yung mga ulam kasi pag dumamig may kanin yun po yung magpapapanis, asim. Kapag ang luto sa kaldereta, winner na winner. Lalaglag na ko sa bone marrow. Oh. Sorry.
Kainin po muna natin itong bulalo na may sabaw. Kasi maganda bote nitong isa na to. Pero mas gusto ko yung lasa ng isa. Itong brand. Dati nag-aalangan lagi ako kumain ng maraming kala ko fats. Pero kung sinabi sa akin ni Dr. E, sa hiling-galing na collagen po. No? Hindi na po ako nagdadalong isip na kumain na mga ilang peraso. Excuse me. Excuse me. Sabi niya po yung mga litid din. Collagen. Gusto niyo po maraming rich in collagen kahit hindi po sa bone marrow. Panang manok, alagbati, saluyot, okra. Yun, rich in collagen po yung mga yun. Ano po ba nadudulot sa atin ng collagen? Ang pabata po dating sa kutis, sa buhok. Paano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang binigay po sa amin sa araw po na ito na may bawat isa po. Pangalagaan po ang inyong lahat ng delikadad po ng gagaling ang aming lahat ng pangailangan. Napakahalaga po ng puno sa kapaligiran at ang kalinisan po. Gawin ang bawat isa po magtapon ng maayos na basura kung hindi man lang po sa pagtatanim, irespeto man lang po ang kalikasan dahil yung po matutulong po nila. Kayo na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus, amen. Paano po? Maraming salamat po sa inyong oras na ilasapin nyo lang. Alam mo, basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!